Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Takang napatingin si Rare sa inaabot ni Luta sa kanya sa loob ng opisina matapos sa pumasok ang lalaki. Wala naman siya kagalaw-galaw at nakaarko lang ang mga kilay habang relax na nakataas ang mga paa sa mesa. It's been 4 days since his father's first wake and yesterday was the interment. No one saw him cry when he bid his father the last goodbye. Unlike Vilma who passed out twice while booming like a freaking cow. Wala nakakitang lumuha siya, pero na mapag-isa siya sa kwarto ay doon siya umiyak para sa amang kahit kailan ay hindi na babalik pa. Gusto niyang durugin sa suntok ang may kasalanan ng pagkamatay ng daddy niya. Kaya lang sino? He had raped Shania. Yes, but he never beaten her up, and he can't find it in his heart to maul an innocent woman. If she's innocent, then regarding about the demise of his father, ang paglapastangan niya sa batang babae na iyon ay parte ng pangangailangan niya bilang lalaki at hindi iyon parusa sa sinasabing pagpatay sa kanyang ama. Those two come differently when being put together at aminin man niya sa hindi, nakaramdam siya ng habag na makita iyon na nilalagnat at halos tumirik ang mga mata mga ilang oras matapos niyang angkinin. Hindi nga niya sinisilip kasi baka biglang mag-init ang katawan niya ay hindi na naman niya mapigilan na huwag pakialamanan. It's been days and he's still mourning. Ngayon niya nararamdaman ang pagkawala ng ama niya na araw-araw hindi nakakalimot na silipin siya sa opisina kahit nang tanda-tanda na niya kaya parang nawalan din siya ng gana na makipag-sex. Araw-araw na nagpapa-charming ang trainee sa kanya pero wala na siya interes sa estudyante na iyon na 5 beses niyang tinikman sa isang tikiman lang. Rare detaches his back from the swivel chair and hands a squared envelope. DVD, aniluto sa kanya kaya tumango siya. Footages, kasamang 6 pang babae na iniuwi ni Senyor sa room 606. He nodded again, parang inaaral ni Luta ang mukha niya, lalo na nang basta lang niya inilapag ang DVD sa mesa at tila wala siyang interes doon. May kailangan ka pa ba, boss? Did you find that gay? Nagtataka na ako sa pagkawala ng bakla na yon at nakakambal ni Lucreta. Umiling si Luta. Wala. Nawala na parang bula. Tuluyan na siya nadismaya. Paano nga kung walang kasalanan ang babaeng kinulong niya? How can he even set her free if he's getting addicted to her? Ang minsan na may nangyari ay parang hinahanap-hanap na ng katawan niya. At kahit na mukha nung umiiyak ay hindi na yata matanggal sa kokote niya. He doesn't know what's happening, but he's been dying to lay her on the mattress again. He wants something, but he can't name it. Siguro naghahanap siya ng bagay na magiging libangan niya sa pangungulila sa ama niya. How's the woman? Baliwalang tanong niya sa tauhan. She's better. Nagpapahinga na lang daw sabi ni Yaya. Kaya lang kanina yata ay sinugod ni Vilma sa guest room at gusto raw na ipabalik sa lumang kwarto ng mommy mo. I can't blame her. Nawalan siya ng asawa, but I warned her once. I told her not to hurt the woman because it isn't yet confirmed. Baka sa oras na mapakawalan iyon ay balik na rin pa siya. Hindi ko na siya sasaluhin ngayon. I don't have any obligation to her. Patay na si Daddy. At kapag inilabas na ni attorney ang testament ni Daddy, magkakanya-kanya na kami ni Vilma. Aniya, sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Ramdam niyang kalungkutan na huli niyang naramdaman ay nang mawala ang mommy niya. Sabik siya magkaroon ng ina na magmamahal sa kanya pero ang dalawang madrasta niya ay hindi naman pagmamahal ng nanay ang gustong iparamdam sa kanya kung hindi gusto pang magpakama. At ang nauna nga kay Vilma ay si Vanessa ay totoong tinikman niya. Nalaman ng daddy niya pero hindi naman siya sinita. Kaya lang, hindi na rin niya inulit kasi tinamaan din naman siya ng hiya sa sarili niyang ama. Ikaw, paano kung kasuhan ka ng rape at ng kidnapping? Parang sa tono ng boses ni Luta, nag-aalala pa yon sa kanya. Rare just shook his head.
I can take care of myself. Aniya na lang. No doubt, sagot ng tauhan niya. And I'm not yet done. I'll repeat it if needed. Natuwa si Luta sa kanya. Iba ka talaga, bossing. And how is she doing? Nasaktan ba ni Vilma? Nakapikit pa rin na tanong niya. Oo yata, sabi ni Obed. Sinugod daw sa kama, kaya lang naawat naman. Hindi yata nakalaban kasi halos hindi pa rin daw kumakain. Bakit hindi mo tawagin si Yaya? Napamulat na siya ng mga mata at diretsyon tumingin sa lalaki. What for? Napakibit balikat si Luta at saka tumalikod. Para kumustahin mo si Miss Chinita. Ewan ko, boss, pero ang tingin ko roon ay hindi yung makakapanakit kahit yata pusa. He heaved a sigh and looked down at the cellphone on the table. Cellphone iyon ni Shania at in-screen niya ang lahat ng messages na pumapasok pero wala namang mga kahina-hinalang mensahe kahit ilang araw nang lumipas. Mga messages lang ng tiyahin at mga kaklase. Kahapon, isang message ng lalaking pumasok at kunot na pa niyang binasa. Mukhang dakilang maniligaw at professor yata ang lalaki dahil Prof. Pogi nakalagay. And he's no fool not to notice that mushiness that was wrapped in that message. Hi Miss Cuteness, paramdam ka naman. Miss na kita, been waiting for school 2 days. Pwede ba manligaw? Hindi na ako ang advisor mo. Bumalikwas lang ang nguso niya nang mabasa iyon kahapon. Kakornihan, walang kaalam-alam ang lintik na professor na iyon nang pinapantasyang Miss Cuteness ay binira na niya ng husto at walang paligoy-ligoy. Anong seremonyas pa? Dumako ang mga mata niya sa DVD na nasa ibabaw ng mesa at saka dinampot iyon. Isinalang niya sa laptop at saka tamad na pinanood. Halos hindi niya matingnan kasi baka nakikipagtalik ang ama niya pero sa ilang minuto ng panonood ay wala siyang kalaswaan na nakikita. His dad kept on talking with the very first woman his old man brought inside the suite. Ibinaba niya mga paa mula sa mesa at saka iginalaw ang cursor ng video. Kumakain naman ang daddy niya at nakikipagkwentuhan sa babae. Damn! Anong ginagawa ng ama niya? Inilipat niya iyon sa iba pang footage at ganoon din naman ang nangyari. Wala namang hawakan o kung ano. No petting, fingering, or worse, sex. Kumakain lang ang mga babae at nakikipagkwentuhan sa matanda. Umiiyak ang mga iyon at parang ama na nagsasalita ang daddy niya na waring pinangangaralan ang mga babae. Holy hell! Natutup niya ang noo. Para namumukaan niya ang mga babae. Parang minsan, sa isang araw ay bigla na lang na binibitbit ang mga iyon ng ama sa opisina pa isa-isa at ipinakikilala sa kanya. Pero kapag pinakitaan na niya nakagaspangan na ugali, ay naglaho na rin na parang mga bula. Who will not get mad? Dinaig pa ng mga iyon ang mga madreng taga-kumbento sa pangangaral sa kanya ng mga salita ng Diyos. At nakukulili ang tenga niya kaya sinisigawan niya. For hell's sake, he's been a constant student of a Catholic school since his preschool year. Kahit na sa UK ay araw-araw siya nakakarinig salita niya ng pare at makailang beses na rin na personal na nakarinig ng homily ng Santo Papa. Pakiramdam nga niya ay ine-exorcist pa siya ng mga babaeng iyon kapag nagsasalita sa harap niya. Ano siya? Sinasabi ba ng demonyo? Parang sumakit ang ulo niya. Sabi ng daddy mo, isinanla mo ng kaluluwa mo kay Satanas. Para naka-loudspeaker ang boses na iyon ni Shania na pumasok sa tainga niya. Oh, daddy, nasalo niya ang noo at naitukod ang sikos sa lamesa. Hindi niya alam kung mangingiti siya o maiiyak. Could it be possible that his dad was paying those women to help him change? Alam niya kung gaano ka-disappointed ang daddy niya sa kanya, kaya malamang na pumupulot ng babae sa club para dalhin sa kanya at pagmukha ay mga exorcist master. At the same time, ay maisalba ang mga iyon sa tsak na pagkawala ng mga puri at maibenta ang sarili sa kung sino-sino. Parang lalo siya nangulila sa ama niya. Couldn't be also possible that Shania's mission is more likely the same? To exorcist the demon inside him? He'll find out. Tinanggal niya ang DVD at itinago iyon sa vault niya at habang busy siya ay tumunog ang intercom niya. Kinapa niya lang iyon sa ibabaw ng mesa at saka pinindot. Sir Rare, may babae po naghahanap sa inyo. Khalil raw po. Patutuluyin ko ba? Dumaan ba yan sa security? Baka suicide bomber yan. Humagikik ang sekretarya kahit hindi naman siya nagpapatawa. Yes sir,
Hindi naman po armado. Gusto lang daw po kayo makausap. Fine, he said coldly. He sat properly on his chair and waited for the woman to come in, and he was totally disgusted seeing one of the master exorcists. Jesus Christ! Speaking of the woman in that video, may bitbit iyong dyaryo pagpasok sa office niya. So rare, anang babae na maganda na hindi niya nagawang ikama dahil nga nabubwisit siya sa malamamamaring nitong litanya noon. Iminuwastra niya ang upuan. What do you want? May condolences. Itinaas nito ang dyaryo. Nakita ko sa newspaper na namatay na pala si senyor. Parang bigla iyong naluha. Isa pa iyon sa ikinaiinis niya. He ordered his men and all his employees not to let the society know, but Vilma was so eager to announce the death of his father. Para bang kasal iyon ng isang royalty na dapat na ibandera at hindi kamatayan. Ever since, he's been so very discreet. He seldom accepts social gatherings and interviews and not so very flashy about his wealth. Then now, nakabandera sa buong madla ang pagkamatay ng ama niya. Yes, maikling tugon niya. Huminga ang babae at saka sumulyap sa ibang bagay na nasa mesa niya bago siya tiningnan sa mga mata. I am so sorry for interfering in your life, sir. Kapalit yun ng 450,000 na ibinigay sa akin ng daddy mo para hindi ako mabulok sa club bilang stripper or worse, a slut either. He scanned the woman, looking at her down and up. 450,000? That pricey? Halos kalahating milyon ang nilustay ng ama niya kapalit ng isang mala exorcism na deal. This woman is way more expensive than Shania. 200,000 lang hiningi ng babae na iyon, samantalang ang isa na nasa harap niya na hindi naman kagandahan ay kalahating milyon ang halaga. Morena lang ang babae at matangkad talaga, hindi tulad ni Shania na ubod ng puti at katamtaman lang ang height, pero parang anghel na dinamitan sa ganda. You alone? Umarko ang mga kilay niya. Nakuha kaagad ng babae ang tanong niya kung ito lang bang binayaran ng daddy niya para palayasin ng demonyo sa katawan niya. At iling ang naging sagot nito. May nauna pa sa akin. Hindi ba sila pumunta para magbigay ng condolences? He shrugs. Ikaw pa lang. Sa pagkakaalam ko, may nauna pa sa akin. At sabi ni senyor, iisa raw ang hiling niya sa amin. Ang pumasok at subukan na hilahin ka sa tamang landas. Tamang landas? Patuya ang nagingisi niya. What path exactly is tamang landas? He quotes in the air. Drug dealership? Drug addiction? Gambling? Corruption? I am not involved in anything. You think kailangan kong lumipat ng daan? Don't you think will only get worse if I will do that? I'm fine and I will be okay. Kung ano man ang napag-usapan niyo ni Daddy, isama mo na yon sa hukay niya. I accept your condolences. You may go. He beckoned his hand, showing her the door. Sige, Sir Rare. Salamat. Nakatapos na ako na pag-aaral dahil sa pera na yun ni Senyor. I am now a licensed engineer. Ngumiti iyon at saka tumalikod. Great! Just great. Bakit parang hindi niya matanggap na mukhang nagkamali siya ng akala kay Shania? There's a big possibility that she was also one of those lucky women his dad has blessed. At kung isa iyon sa mga babaeng tinulungan ng ama niya, malabo nga na iyon ang pumatay sa daddy niya. And the fact that she was only accepted a day before the auction, she couldn't plan such silent murder. Hindi naman nagpakilala ang ama niya kaagad sa mga babae roon. Who will ever know that his dad has million inside that Louis Vuitton bag? For heaven's sake, lumilinaw na ang isip niya finally. He was so damn clouded by pain, agony, anger and regret. Nagsalpukan ng mga iyon sa utak niya kaya parang hindi na siya nakapag-isip kaagad ng maayos. And just in case if the girl isn't the real murderer, then who? Dapat na magdoble ingat dahil mukhang may nagkakaroon na ng lakas ng loob na kumalaban sa isang rare Villa del Rey. Wrong choice of enemy. Napailing na lang siya at hindi man lang nabagabag. Bruha talaga ang walang hiyang babae na iyon. Daldal ni Pia habang dinadampian ng ointment ang braso ni Shania na puno ng kalmot. Panggabi iyon, nalagay at 3 times a day dapat nalagyan noon para hindi na lumala ang sugat. Grabe kasing pagdurugo noon kanina dahil sa haba ng kuko ng babae na sinugot siya sa kama habang nagpapahinga siya. Kanina lang parang lumakas ang tuhod niya kaya tumayo na siya at nagbihis ng damit mag-isa. Kaya ko naman lumaban, Yaya, kaya lang wala akong lakas kanina.
At saka baka mas lalo magalit si Sir Rare kapag nilabanan ko ang madrasta niya. Di hamak na mas nakakatakot ang isang yun kaysa sa babae. Amin niya. Ngumiti ang katulong at sumulyap sa mukha niya. Natatakot ka kay Rare? Opo, napalabi siya. Kahit parang wala siyang emosyon, nakakatakot pa rin ang kilos niya na parang palaging handang pumatay. Hindi yun basta papatay. Maniwala ka. Mas dapat mong pag-ingatan na makabangga si Vilma. Masyadong pili ang babae na yun. Kita mo naman ang ginawa sa'yo. Kagagaling pala ng sugat mo sa noo. May galos ka na naman sa pisngi. Itinaas na nito ang kamay para pahiran siya sa mukha ng ointment, pero kaagad na nabitin ang bumukas ang pintuan ng walang abiso. Nagtama kaagad ang mga mata ni Shania at ni Rare. At kung bakit naman kaagad na nahila niya ang maikling damit pantulog pababa. Isinara pa niya lalo ang mga hita at dumagundong na naman ang dibdib niya sa kaba. Walang kasing talim ang mga mata nitong tumingin sa kanilang dalawa ni Pia. Sandali na lang ito, ipaghahanda kita. Agara na sabi na matanda na parang kaisa-isang tao na hindi takot kay Rare. Siya naman ay hindi makitingin ng diretso sa lalaki. Simula na makuha siya nito, ay parang nawala na ang lahat ng lakas ng loob niya tapang. Parang talunan na siya at takot na. Marunong naman siyang lumaban, pero sa katulad ni Rare, mananalo ba siya? Kung noong gabi na iyon ay hindi man lang niya napigilan sa ginawa sa kanya. Ilang araw na silang hindi nakikita at pasalamat na rin siya dahil nakapagpahinga siya kahit paano na hindi siya nito silipin man lang sa kwarto na iyon. I want to talk to her. Leave us for a while. Anito, kaya parang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Agaran siya napahawak sa braso ng matandang babae at niyakap pa iyon ng husto. Ayaw niya maiwan sila ni Rare. Baka tuluyan na siyang maparalyze kapag ginahasa na naman siya nito, and thank God the old woman spoke for her. Aanuhin mo na naman, kagagaling lang niya, sinisinat pa nga eh, hindi pa nga makapaglakad ng maayos. Humanap ka muna ng ibang babae riyan. Jesus, Ines na bulalas nito. I won't, okay? Kakausapin ko lang siya. Mali ko ba kung anong klase ng usap ang gusto mo? Usap na bibig ang gamit, and not my dick. Walang kagalang-galang na sagot nito sa matanda. Mabuti ng malinaw. Bumaling sa kanya si Pia at halos ang mukha niya. Ayoko yaya. Naiiyak na iling ni Shania at halos higpitin niya ang pagkakayakap sa braso ng matandang babae. Humilig pa siya sa balikat noon at saka nagpakailing-iling. I know how to give honor to my word. Tila buwisat na sabi ni Rare. Totoo yun. Bulong ni Pia sa may noon niya. Hindi kanya aanuhin. Sige na. Mag-uusap lang kayo. Ito ng pagkakataon mo. Huwag mo nang palampasin. Hindi siya sumagot, pero napilitan siyang tumango maya-maya. Paano hindi ba siya matatakot? Nakatingin na naman sa hita niya at sa dibdib. Ano ba naman kasi mga pinapasuot sa kanya? Parang labas naman kasi mga kaluluwa. Nang tumayo ang matanda, parang naiiyak na talaga siya. Oh, ointment. Ani sa binata, matapos sa kunin ng palad. Lukot naman ang noo ng isa na nakatanga sa ointment na binigay ng matanda. Pahiran mong kalmot sa pisngi. Baka sakali makabawas sa sama ng loob sa'yo. Irap ng babae. Umikas ang panga ni Rare at para nagtitimpe. Get out, yaya. Baka talagang kalat ka rin kita palabas. Tuloy na naglakad papaalis sa Pia na napapailing at ismid pa. Gawin mo yan sa madrasta mo na mas lalo nagtutulak sa'yo na gumawa ng masama. Daldal pa nakatulong pero maya-maya boses na nga ng demonyita narinig niya. Rare! Speaking of the devil, tumalim ang mga mata ni Shania nang palihim nang pumasok ang babaeng tinatawag na Senyorita Vilma. Oras na magkaroon siya ng lakas, talagang lalabanan niya ang babae. I said, get out! Bulyaw na ng binata, kaya napapikit siya ng mariin. Lumabas na si Yaya. Pumasok ka naman, Vilma. Mag-uusap din tayo dahil sa ginawa mo. Puta! Labas! Halos manlaki ang mga mata nito sa pagsigaw ng iturong pintuan. Yung ginawa mo, hindi mo ba ihihingi na sorry? Wala nagawa ang babaeng kahit nasa bahay naka-high heels kung hindi ikuyom ang mga kamao at paisbed na pumihit ulit papalabas. Lumunok si Shania nang marinig ang pagdabog ng pagsara ng pinto. Tumatambol ang puso niya sa kaba dahil sila na naman lang dalawa ang naiwan at parang gusto na lang niyang himatayin. Ngayong medyo lumilinaw ng lahat mga kafelisidad kay Rare tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama,
Tuluyan na kaya niyang palayain si Shania? Paano naman kaya lalabanan ni Shania si Vilma? Ganong mukhang malaking galit nito sa kanya sa pamamalagi niya sa piling ni Rare. Kaya naman, abangan!